to our YouTube channel, and today's video is all about Brazilian wax. I know maraming women ang matagal pinag-iisipan or medyo doubtful pa about sa Brazilian wax. Because dito naman sa Pilipinas, hindi tayo gaanong aware doon sa pag-wax or sa pagba-Brazilian wax. Maybe some of us have already tried bikini wax, and hindi lahat ng mga kababaihan or especially mga tayong may mga anak na, tayong mga mothers ang well-informed or welcome sa pagpapa-Brazilian wax. But I just wanted to share with you my experience about Brazilian wax. Ang nag-introduce talaga sa akin ito ay yung sister ko. So, noon kasi, ang alam ko lang mga bikini wax, ganyan, or yung pag-shave. But, ever since I started doing Brazilian wax, parang naginhawaan talaga ako. Ang pagpapa-Brazilian wax po, akala kasi ng iba, or akala ng karamihan ay sobrang sakit. Hindi naman po. It is actually, it depends on your pain tolerance. So, kung mataas ang pain tolerance mo, especially tayong mga nanay, nanganak na tayo ng ilang beses. Ako, 3 times na ako nanganak, so normal yan. Yung mga labor na yan, yung pagbubuntis, mas masakit pa yan kesa sa Brazilian wax. And ang masasabi ko ay, it will be a good decision for you if you haven't tried doing it yet. You must actually try to do it. Especially for hygienic purposes, hindi lang naman kasi pang-forma ang pagpapa-Brazilian wax. Akala kasi natin noon, yung pagpapa-Brazilian wax ay dahil magsiswimsuit ka or what, yun, para lang sa mga sexy, sa mga slim, ganyan, kasi lagi silang naka two-piece or lagi silang naka swimsuit. But syempre, ang Brazilian wax, always yan kapag summertime, mas madami nagpapaganyan kasi nga nagsiswimsuit. But for us, ako based sa experience ko, dahil nanay ako, mas naginhawaan ako, especially kapag merong period. So, hindi na siya ganun makate or what. Kasi ako, ang experience ko, since hindi ako may menstrual cup, hindi kami fit ng menstrual cup. So, hindi na ako nangangate after a few days of my menstrual period. So, normally kasi kapag ganyan, makati na after, siguro pag mga 3rd day na of my menstrual period, medyo makati na siya. So, with my Brazilian wax, kapag naka-Brazilian wax ako, ay wala. Very comfortable ang menstrual period ko. And so, first and foremost, ano ba ang dapat mong i-prepare kapag magpapa-Brazilian wax ka? If it's your first time to do a Brazilian wax, kausapin mo yung magiging therapist mo or yung magiging technician ba ang tawag doon? I forgot kung anong tawag doon. Basta yun, kausapin mo. And syempre, kung nahihiya ka, I know lahat sa atin nahihiya because that's a private part. So, pwede ka mag-face mask. And I'm pretty sure naman, lahat naman sila naka-experience na ng iba't ibang klase ng customers or ng clients. So, sa dinami-dami ng Brazilian wax nila, hindi ka na nila maaalala. Maalala ka man nila, hindi ka na nila mapag-chismisan or what. Kasi it's confidential. Everything is confidential. And ang kailangan mo i-prepare, syempre yung confidence mo. Kailangan yan. Kailangan sure ka, 100% sure kasi hindi ka na pwedeng umatras pag nasa loob ka na. And then, kailangan daw ay hindi ka mag-take ng coffee kasi yung caffeine can cause our pores to tighten. So, mas masakit. So, siguro sa morning na bago ka magpa-Brazilian wax, pag may appointment ka, huwag ka na muna mag-coffee. Although ako, nakapag-coffee ako nung last na Brazilian wax ko kasi nga hindi ko naman. At saka parang maano naman na rin ang pain tolerance ko. Siyempre, 3 beses na ako nagluwal ng bata. So, medyo okay na yung aking pain tolerance. But, kung first time mo nga, huwag ka na muna mag-coffee para hindi mag-tighten yung pores mo. And then, yun, kapag menstrual period, of course, we cannot do Brazilian wax. If may allergy kayo or what, kailangan sabihin din ninyo sa inyong technician para sure na may maiwasan kung may kailangan man, kasi I'm not pretty sure kung ano ba yung mga ingredients ng wax na ginagamit nila. Of course guys, kailangan before tayo papasok doon sa room kung saan tayo i-wax, we will be advised naman if gusto nating mag-CR muna. So doon sa CR nila, meron po ng feminine wash. Napakabango ng feminine wash nila. Sa labor kasi ako.
So, minty siya. So, mag-feminine wash muna. And of course, kapag naligo po kayo, before kayo magpa-wax, make sure na maghilod-hilod tayo, ganyan, para medyo malinis yung mga dead skin cells natin ay mawala. Ayan. And dun sa actual na winawax tayo, sabi nga ng technician, pwedeng sumigaw, pwedeng tumawa, or what, huwag niyong pipigilan. Kasi normal lang daw yon. So, lalo na kung medyo mababa ang ating pain tolerance, for sure, meron at merong mga sumisigaw, lalo na kung hindi pa sanay, or ako kagaya ko, minsan nakikiliti pa ako, or what. So, ganun. Kaya minsan nagtatawanan na lang kami ni ate, yung technician ko. And ang benefit naman na nakikita ko sa pagpapa-Brazilian wax ay dahil hindi na natin siya shinave, so, hindi na po matigas or hindi na siya sobrang kate kapag tumutubo ang hair down there. So, malinis po ang Brazilian wax. Kailangan ng Brazilian wax, malinis siya. Lahat po ng area, lahat ng kasingit-singitan, tatanggalan ng hair. So, kung ready kayo, if you have the confidence to do it, I suggest na gawin ninyo kasi it's a life-changing decision na magpa-Brazilian wax. And masasabi ko nga, sabi ko kanina, it's very comfortable. Masaya siya. Maginhawa, refreshing, especially kapag may monthly period. Pero ang suggested kasi nila is every month po ang maintenance ng Brazilian wax. So, ako hindi ko naman siya every month. Siguro mga twice, siguro mga every 2 months, mga ganon. So, makikita nyo naman kung mabilis kayong tubuan ng hair down there. So, makikita nyo naman. And ang ina-avail ko na package kasi yun, 1,100 pesos. So, Brazilian wax, half legs, underarms, and threading, eyebrow threading. Kasi mas makakamura kayo kung yung package yung i-availin nyo compared doon sa paisa-isa na services nila. Meron din pala mga guys. So, may services din for guys for Brazilian, bikini wax. So, everything nandun naman. I-check nyo na lang yung link na ilalagay ko dito sa description box for the Labor website para makita ninyo yung menu nila. And, tinanong ko naman if meron nga ba talaga mga guys na nagpapaano. Meron naman daw. Ang sabi daw ng mga guys is, mas gusto daw nila, mas matagal daw kasi mag-grow yung hair. And, hindi siya matigas kapag tumubo, hindi siya makate. And then, pag first time niyo, you will be offered this soothing cream ng Labor. Marami silang iba't ibang products. But I availed this last year, nung first time ko na nagpa-wax. So, this is the Labor soothing cream. I forgot how much is this. Parang nasa 300 plus ata. Not sure. Hindi ko lang sure, sorry. Or 200 plus, mga ganun. Or 300, mga ganyan. So, matipid naman siyang gamitin. Every time po na maliligo, so after bath, dun po siya ina-apply. Para if ma-irritate man, medyo makate, ganyan, mawala po. Kasi nga soothing cream siya. And mabango rin po siya. So, yan. Nilalagay ito, yun nga, ang advice sa akin is after bath. Yun. So, once or twice, kung twice kayo naliligo every day. So, yan. Make sure to avail this after you had your Brazilian wax. And matipid naman siya. So, nakakailang sessions na rin ako ng Brazilian wax and meron pa rin naman siyang laman. Parang, nakalahati ko na siya or more. Ayan guys and mommies, thank you so much for watching this video. I hope meron akong nabigay na konting thoughts about Brazilian wax. If meron kayong questions, just comment down below. And I'm pretty sure once you have tried Brazilian wax, ay gagawin nyo na ulit to maintain. Kasi it's also for hygienic purposes. Alam nyo na yun. So, yan. Thank you. If you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video, and comment down if you have any questions or suggestions. And see you on our next video. Bye!